Kasi malungkot ako ngayong umaga eh, sa totoo lang. Alam mo, ang hirap mamalimos. Sa totoo lang. Pero, ipinanghihingi ko yung para sa mga taga-Maynila. Katulad halimbawa ng pintura. No? It may seem parang konting pera lang yun, no? But if you count per square meter, the cost of it, medyo magastos din. Eh, naging short-lived na naman yung maayos na Lagos Nilad. Eh, pagkaupo natin, lahat ng lumot, lahat ng kadugyutan meron sa dingding ng Lagos Nilad. Na the people are enjoying it, maaliwalas. O ngayon po, pasyalo kayo sa Lagos Nilad. Punong-puno ng kadugyutan ng mga so-called na ipinaglalaban tayo. Sila daw, yung mga rallyista na yon, ipinaglalaban kayo. Kaya habang pinaglalaban kayo, okay lang na dumihan nila ang kapaligiran ng Maynila. That way, maybe they justify it. Kaya kayo, magsipag-ingat kayo sa pagsali-sali dyan sa mga grupo na yan. Ayun, tingnan ninyo. Baboy na baboy ang Lagos Nilad. Mano ba? Sila daw nakikipaglaban sa korupsyon, nakikipaglaban sa kawaldasan. Ang daming nilalaban. Ako ang Pilipino, hindi mayor ha. As Pilipino, hindi ko sila inauthorize ipaglaban ako. Ewan ko kung inauthorize ko sila ipaglaban kayo. Ano yan self-appointed sa mga sarili nila. I pity the parents of those young individuals. Malungkot yun sa isang magulang na lumaki ang anak mo na talipandas. No? Malungkot yun. Tayo lahat nakakaranas ng ganyan. Pero, what? Makita lang ang ngalangalan nila sa kalsada, masaya na sila. Dumihan nila ang Maynila. Babuyin nila ang Maynila. Ayun yata ang kasiyahan na itong mga batang ito at saka yung mga congressman na makakaliwa eh. Yan yata ang kaligayahan nila. Dumihan tayo. It's up for you to judge because there will be a reckoning date for that. Come 2028. Kaya kayo nang masyadong nadadala ng mga matatamis na salita. Yan ang epekto pag nalalagay sila sa pwesto. Baboy na baboy yun. Tingnan ninyo ngayon. Yung pininturahan. Alam niyo yung nagpipintura dyan? Para lang magkaroon kayo ng grasp. No? Yung pagpintura, madali eh. Pero habang nagpipintura ka, may rumaratsadang jeep. May rumaratsadang truck. May rumaratsadang sakyan. Yung mga empleyado natin sa DPS saka engineering, they put their lives at stake while making Manila as maaliwalas. Ganun o, kasi minsan, pag nasanay na tayong normal na ginagawa, nakikipit balikat na lang natin yung pagpapahalaga. Parang, gawain naman nila yan, trabaho naman nila yan. Yes, trabaho naman, kaya lang, you have to give value to the yung mga empleyado ng lungsod. Every may masagasaan ka ng truck para mapinturahan lang ang pader, tapos malalaman mo yung rallyista, i-sprayan lang ng kung ano-ano. May nahita ba sila? May nahita ba sila? Wala. May nagbago ba? Nung nag-rally sila kahapon? Wala. Pero sigurado ako may nagbago. Dumumi ulit yung Lagos Nilad. Yun, tiyak yun. Yun, kung yun ang klase ng pamumuhay nila, yung kadugyutan, sana wag na nilang dali sa Maynila. Because you, the people of Manila, deserves better. We deserves better.
marapat lamang na magkaroon ng maaliwalas at kapanatagan ng pamumuhay ng bawat Manileño. Alam mo masakit dito? Most of them dayo. Dayo na, nagdala pa ng kadugyutan sa Maynila. Kaya kayo, talagang, anyway, someday, we will state their name, their organization, so that you will be reminded of whatever that you are doing, they throw it to the dogs. Tinatapon lang nila sa imbornal. Sad to say. I hope the country, because these people get elected countrywide, I hope that the people of this country will not elect these people. I hope. Kasi kayo din naman ang magre-reklamo kapag dugyot. Tama? Gusto niyo ba ng dugyot? Gusto niyo ba ng mabaho? Gusto niyo ba ng magulo? Napaka-toxic na nga ng mundo Nakikisali pa to. What we can do as government is to really excel from our field of undertakings. Each and every one of you. That is our share to the country as a city. That is our obligation to the people of Manila. But then again, nandiyan na yan, Andres, padala mo ulit yung bata mo ro, sana hindi masagasaan. Wala tayong magagawa. Kaligayahan nila na maging artist. Kala ko mga estudyante ito, ano pa ito? Artist. Sad to say, a bad Monday for us. Pero tingin ko, masayang-masaya sila ngayon. They are in jubilation na dinugyot nila ang Maynila. Kaya I will never ever like them with all honesty. Minsan parang may sense pero hindi. Yung sense kasi is cloak, making it appear na pinaglalaban nila tayo. Hindi nyo kami pinaglalaban, binababoy nyo po Maynila. Yan po ang katotohanan. At sana, someday, bigay nyo sa amin, bigyan nyo nga ako ng address ng mga batang ito. Kung merong gusto mag-volunteer, bigyan nyo ako ng address. Pupunta rin ako sa bahay nila. I-sprayan ko rin. Tingnan natin, what would you feel kung bahay nyo yung gawin kong gano'n? Pupunta ako sa bahay nyo, express ko yung damdamin ko, sabihin ko, talipandas ka. What would you feel kung bahay mo yun? This is owned by the people of Manila. Pag-aarian ng taong bayan. At hindi ko mo pag-aari mo yan, nating lahat ay binibigyan ka ng karapatang sirain or babuyin. Hindi. Kasi yung katabi mo, pag-aari din niya yun. Lahat tayo may may-ari nun. At meron tayong responsibilidad sa ating sarili at sa kapwa at sa pamayanan na maging responsableng individual. Na mapangalagaan ang mga bagay na pinakikinabangan ng mamamayan. So that's the sad part of this matter. But we move on with our lives. We're just gonna do our job. Sa taxpayers of the City of Manila, today, I'm going to spend money, acquire paint, not for donation anymore, because hindi naman po pwedeng laging donate lang ng donate. Sa mga mamamayan ng lungsod ng Maynila, gagastusin ko po yung salapi ninyo. Bibili po ako ng balde-baldeng pintura at roller, at imbis na yung mga empleyado ng engineering at DPS ay patuloy na linisin yung sunog sa Parola, sa Pandacan, sa Intramuros, ibibigay namin yung panahon sa kanila para linisin to. So these are the cause and effect
of this situation. Pero call naman ako. Matira matibay dito. Mangangawit kayo kaka-spray. At mahuhuli din namin kayo. Alam mo, pag nahuhuli namin, iiyakin naman. Walang biro. Nung hinuli namin, iyakan doon eh. No? Sa MPD, iyakin. Ito lang. Nakakalungkot lang, no? Ganito na ba tayo ngayon? Pilipino, kapwa Pilipino. Pag nasa ibang bansa tayo, masunurin tayo. Pag nasa Pilipinas tayo, wala tayong pakundangan. At wala tayong paggalang sa kapwa. Why? Too much rights or privileges. Kaya lagi ko sinasabi tuwing Lunes, magsikap kayo at galingan ninyo sa kanya-kanya ng trabaho. Andres, ayoko nang umabot yung tanghalian. Gusto ko mawala yung bakas ng kahapon. Kahapon na katugyutan gawa ng mga party list na to. Yeah? Hindi ko nga alam, baka iba sa kanila tumanggap din ng maleta. Hindi ko nga alam sa kanila, baka yung iba sa kanila nang agaw din ng may asawa ng may asawa. Ito. May umamin na nga. Yeah? So ako, ang punto ko lang, bago tayo mangutya ng kapwa, tingnan natin na sarili natin sa salamin, ha? Baka mamaya, you'll never know. Baka mamaya, humawak din kayo sa kawali. Naulingan din kayo. I am no perfect. I am no angel. Si Jesus lang ang perfect. I make mistakes. And I try to, hopefully, makarecover sa pagkakamali ko, huwag kong ulitin muli. In our success, we expand. We innovate. Pinahaba natin ang kamay natin.